Tonyo, dinalhan kita ng almusal. Malakas na tawag ko. Baka kasi nasa kwarto pa siya at hindi naririnig ang boses ko. Inulit ko ulit ang pagtawag pero walang sumagot. Tonyo? Sumilip ako sa kwarto. Nakaawang ang pinto kaya pumasok na rin ako. Ako si Elsa, 36 years old, single at may-ari ng isang maliit na karinderya dito sa Nueva Ecija. Sa tagal ko nang nagtitinda, marami na rin akong nakilala. May mga dumaan lang, may mga naging kaibigan, at may mga naging suki na halos parang pamilya ko na rin. Pero may isang suki na lagi kong inaabangan, si Tonyo. 45 years old na si Tonyo. Byudo at may isang anak na may sarili na ring pamilya. Dahil mag-isa na lang sa buhay, dito na siya sa karinderya ko kumakain ng almusal, tanghalian at maging ng hapunan. Good afternoon, Elsa. Nakangiting bati niya habang umuupo sa paborito niyang upuan malapit sa bintana. Isang order nga ng adobo at isang tasang kanin. Hindi ko alam kung bakit, pero tuwing naririnig ko ang boses niya, parang gumagaan ang pakiramdam ko. Agad akong kumilos para ihanda ang order niya. Pero habang kumukuha ng kanin, nabitiwan ko ang sandok at nahulog sa sahig ang ilang butil ng kanin. Naku, sayang naman, sabi ni Tonyo. Okay lang yan, marami naman akong sinaing, sagot ko. Lumapit siya at yumuko para damputin ang mga nahulog na kanin. Alam mo, Elsa, sabi niya habang pinupulot ang sandok. Bawat butil mahalaga, kahit gaano pa yan kaliit. Napatingin ako sa kanya. Parang sa buhay lang yan, minsan akala natin maliit na bagay lang. Pero malaki palang epekto sa iba. Sa totoo lang, ito talaga ang nagustuhan ko kay Tonyo. Bukod kasi sa masarap siyang kausap, puno rin siya ng aral sa buhay. Nakasanayan ko ng kakwentuhan siya mula umaga hanggang sa magsara ko ng karinderya sa gabi. Hindi niya alam pero unti-unti nahulog na ang loob ko sa kanya. Pero isang umaga, biglang hindi pumunta sa karinderya si Tonyo. Ang naisip ko agad, siguro sumakit na naman ang tuhod kaya ako na lang ang pupunta sa bahay niya. Pinaghanda ko siya ng paborito niyang almusal na champurado at tuyo. Sinamahan ko na rin ng kape. Kumatok ako sa gate pero walang nagbukas. Tinawag ko rin si Tonyo pero walang sumagot kaya nagkusa na akong pumasok. Pinihit ko ang doorknob at bumukas ng pinto. Siguro nakalimutan na namang mag-lock ni Tonyo. Agad akong pumasok sa loob ng bahay. Tonyo, dinalhan kita ng almusal. Malakas na tawag ko. Baka kasi nasa kwarto pa siya at hindi naririnig ang boses ko. Inulit ko ulit ang pagtawag pero walang sumagot. Tonyo? Sumilip ako sa kwarto. Nakaawang ang pinto kaya pumasok na rin ako. Nakita ko si Tonyo na payapang natutulog. Sinubukan ko siyang gisingin. Tonyo, gising na, dinalhan kita ng almusal. Sabi ko habang marahang tinatapik ang balikat niya. Pero hindi siya gumalaw.
Tonyo, gising na! Medyo malakas nang sabi ko. Pero wala pa rin. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Tonyo, ano ba? Gumising ka na! Pero hindi na siya gumising. Parang biglang gumuho ang mundo ko. Umiiyak akong napaupo sa tabi ng kama at niyakap siya. Doon ko lang na-realize, huli na pala ang lahat. Hinalikan ko siya sa noo at ibinulong sa kanya ang matagal ko nang gustong sabihin. Paalam, Tonyo. Mahal kita. Hindi ko alam kung naririnig pa niya ako, pero sana kahit paano, umabot sa kanya ang mga salitang iyon. Nanginginig ang katawan na lumabas ako ng kwarto. Pero bago ko tuluyang maisara ang pinto, napansin ko ang isang maliit na papel na nakapatong sa mesa malapit sa bintana. Lumapit ako at binasa ang nakasulat. Elsa, kung mauna man akong mawala, gusto ko lang magpasalamat sa bawat umagang pinapasaya mo ang buhay ko. Hindi ko na napigilang humagulgol. Doon ko naisip na baka hindi lang pala ako ang nagmamahal ng tahimik. Baka tulad ko, naghahanap lang din pala siya ng magandang timing para umamin. Pero hindi na niya yun nahintay. Hanggang ngayon bukas pa rin ang karinderya ko. At tuwing umaga, hindi ko maiwasang mapatingin sa paborito niyang upuan sa may bintana. Wala na doon si Tonyo. Pero mananatili siya dito sa puso ko.